Hello guys, good evening. Kakain na tayo guys ng hapunan. Dahil ginabi na ako ng uwi guys galing sa school. Kaya medyo nagugutom na itong mga bulate sa may tiyan ko. Char. Ang ulam ko pala ngayon guys is spicy labuyo beef in short noodles. Dahil ito na lang ang available dito sa akin guys kasi hindi ako nakapag-grocery. Kaya swak na swak talaga ito guys sa aking bahaw na kanin. Dahil kaninang umaga guys, dinamihan ko na ng saing dahil alam ko naman na gagabihin na talaga ako makauwi. Kaya pagka uwi ko for sure na gutom na. Itong mga kanton, noodles, dilata, ito din talaga yung palaging ulam sa mga boarders. Lalong lalo na sa mga estudyante na katulad ko na nagtitipid dahil ito din talaga ang reality ng buhay boarders. Palagi mong ulam, noodles, pansit canton, dilata, especially itlog talaga hindi yan talaga mawawala. Iniiba-iba lang ng luto. Merong sunny side up, boiled egg, scrambled egg, tapos yung noodles, lagyan ng itlog, yung mga sardinas, lagyan ng itlog. Ito talaga ang palagi naming ulam ng mga boarders. Lalong-lalo na kapag nagtitipid. Minsan nga yung ulam mo sa umaga, aabot pa hanggang gabi. Kasi nga nagbabudget. Dito talaga masusubukan ang skills mo sa pagbabudget, guys. Pero hindi naman lahat ng boarders ganun kasi meron namang mga boarders na may mga kaya nilang bilhin kung anong gusto nila na ulamin. Yung iba nga hindi na naghihimos, bumibili na lang ng pagkain. At dahil iba tayo sa kanila, alam kong maraming makaka-relate dyan na katulad ko. At kapag meron kang mga kasama sa boarding house guys, ay number one problem nyo talaga kung ano ang ulamin. Dahil pumapasok sa utak natin na nagsasawa na tayo sa ulam natin pero wala naman tayong choice. Kaya naghahanap na lang tayo ng paraan kung paano ito mapaiba-iba ng luto. For example, itong sardinas, lagyan ng pechay para may sabaw. Diskarte na lang talaga para mapaiba-iba ang ulam natin kada kain. Pero sometimes talaga ay palagi talagang nauulit ang ulam natin dahil sa pag-iisip pa lang ay abutin na tayo ng isang oras. Mabuti na lang ako guys dahil ako lang mag-isa dito sa sinistihan ko kaya makapag-desisyon talaga ako agad kung ano ang ulamin ko. Minsan merong naglalaho dito ng isda, bumibili ako ng 1/4 pang 3 ulam ko na yan. Iba-ibahin mo lang ang pagluto, merong pinirito, merong pinaksyo at merong sinabawan. Diskarte lang talaga para hindi ka magsawa sa iyong ulam. Pero sometimes guys ang inuulam ko kapag wala na talagang oras ay Milo o di kaya gatas. Nilalagay ko lang yan sa kanin, solved na. Basta marunong lang talaga tayo guys na tumanggap kung ano lang ang meron. Dahil hindi rin naman sa lahat ng oras ay ganito tayo. Sabi nga nila magsisikap lang. Malay mo ngayon may ulam ka, in the future wala ka na talagang ulam. Char lang. Syempre hindi natin alam ang ikot ng panahon, baka surtihin ka sa buhay. At lahat ng mga dinanas natin katulad nito ay magiging memories na lang. At saka dito guys, sa may sinisihan ko guys, marami din naman akong mga tanim dito. Merong talong, kamatis, paitan, ampalaya. Pero sa ngayon guys ay namatay na sila dahil mahigit 1 buwan din akong hindi nakabalik dito. Kaya hindi na sila naalagaan. Ang natitira na lang talaga ay ang kamuti. Pero mga next month ko pa ata yan ma-harvest. At siguro ang iba nagsasabi na boring ako dito dahil ako lang mag-isa. At yung mga friends ko nagsasabi din naman na hindi ba ako dito nabuboringan dahil ako lang mag-isa. Actually hindi. Dahil gusto ko nga ang ganito, ako lang mag-isa. Dahil malaya akong gawin kung anong gusto ko. At sanay din naman ako dahil nung elementary pa ako sa bukid, ako lang naiiwan mag-isa. Siguro nasanay na lang ako at wala din naman ako dito guys madidisturbo ng mga kapitbahay dahil medyo malayo-layo lang ang kanilang bahay dito sa tinitirahan ko. Kaya sa mga katulad ko na boarders, laban lang, agwantahan ang ulam na paulit-ulit. Dahil papasalamatan lang talaga natin ito kaysa wala tayong ulam, di ba? So, be thankful na lang kung anong meron. And hanggang dito lang tayo guys. Bye! See you sa next video!